Bakit iba ang galaw ni XRP ngayon? Sa gitna po ng market downturn ngayon, marami po ang nalilito kung bakit si XRP ay parang may sariling mundo. Ayon po kay X-Finance Bull, may nangyayari sa likod ng price action nito na hindi po agad napapansin sa ibabaw. Sa data po ng Wisdom Tree, si XRP lang ang may major crypto na nakagain pa rin ng year-to-date kahit maraming altcoins at saka blue chips ang tuloy-tuloy ang pagbaba. Ang divergence na ito ay hindi po normal at hindi rin po ito simpleng tsamba. Kaya para po sa mga analyst, kapag may asset na nagpi-perform ng taliwas sa market, madalas may mas malalim na narrative na umuusbong. Ngayon ay ano po ba ang ibig sabihin ng positive YTD na XRP? Ayan, kapag sinabi po natin sa XRP ay up pa rin ng 4% na YTD, hindi ito maliit na bagay. Lalo na ngayong halos lahat ng mga major assets ay nasa negative territory. Sa trading psychology, ang asset na nag-hold ng gain sa gitna ng weakness o kahinaan ay kadalasang may matibay na buyers na hindi po natitinag sa volatility. Dito po pumapasok ang ideya ng structural interest. Ibig sabihin, hindi po short-term hype or pump and dump ang nagdadala kay XRP, kundi consistent buying behavior mula sa mga holders na may long-term conviction. Ito po ang dahilan kaya sinasabi ng ibang analyst, something is happening. Watch closely. Ayan, bakit naman po lumalakas ang mga institutional signals? Sa taon na ito, lumawak po ang regulated XRP products mula sa ilang malalaking ETP issuers tulad po ng Wisdom Tree. Dahil dito, ang mga institution ay mas madali nang makapag-accumulate gamit po ang compliant structures. Ang ganito pong klase ng access ay hindi para sa mga impulsive traders, kundi para sa mga malalaking entity na may multi-year horizon. Kaya kapag ang mga institutions ang pumasok, ang epekto ay mabagal pero solid accumulation. Makikita rin po sa mga order books na sa XRP ay hindi po bumibili ng biglaan, kundi steady at disiplinado ang flow. Isang classic sign na may smart money na unti-unti pong pumupwesto. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng on-chain activity? Ang on-chain settlement ni XRP ay nananatiling consistent kahit may bearish sentiment sa broader market. Ang wallet flows ay nagpapakita po ng balance sa pagitan ng exchanges at saka self-custody. Kapag ang asset ay hindi po tinatakbuhan ng mga holders, ibig sabihin mataas po ang confidence sa long-term stability nito. Sa crypto analytics, kapag dumarami po ang nagsi-self-custody during downturns, ibig sabihin ay iniipon nila ito ng tahimik. At ito po ang eksaktong behavior na nakikita natin ngayon kay XRP. Hindi po maingay, hindi po pumpy, pero matatag. Ngayon, bakit po dapat mag-ingat ang mga market traders? Kapag ang isang token ay nag-outperform habang ang market ay mahina, kadalasan ito po ay signal ng posibleng trend reversal. Kaya maraming traders ngayon ay nakafocus kung kailan po papasok ang unang wave ng momentum. Ang long-term investors naman ay nakikita po itong proof na nagmamature na ang galaw ng XRP. Hindi na po ito ganoon ka-volatile at mas controlled ang price swings. Pero syempre, kahit bullish po ang setup, kailangan pa rin ng smart risk management. Ang market shocks, liquidity drop-off, at regulatory surprises ay pwede pong bumaliktad sa narrative kahit gaano po kaganda ang structure. Ngayon, may hidden strength or may tinatago bang lakas itong si XRP? Ayon po sa ilang mga analyst,
ang lakas ng XRP ngayon ay hindi po loud rally. Hindi ito explosive pumps na mabilis ding bumabagsak. Ang tawag po dito ay slow strength, isang form ng quiet accumulation na nagpapakita po ng real conviction. Hindi po ito hype-driven. Hindi rin po ito emotional buying. Instead, ito po ay controlled positioning ng mga investors na naghihintay ng mas malaking galaw. Kaya sabi po ng iba, si XRP ay parang nagsasalita ng malumanay. Parang sinasabi niya, watch me, not yet, but soon. Ngayon ay ano naman po ang pwedeng sumunod na trigger? Kapag pinagsama mo ang institutional rails, steady on-chain activity at disciplined accumulation, makakabuo ka ng malinaw na bullish foundation. Ang tanong, ano ang next catalyst? Maaring institutional inflow pa, improved liquidity conditions, o macro shift pabor sa risk assets. Kapag nangyari po ito, si XRP ang isa sa unang makikinabang dahil siya ang may pinakamalakas na relative strength sa market ngayon. At sa technicals, ang ganito pong klase ng divergence ay madalas nauuwi sa upward expansion. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ngayong malinaw na may nangyayaring hindi po ordinaryo kay XRP, ang tamang mindset po ay hindi FOMO, kundi pag-aaral, pag-observe, at pag-track sa accumulation behavior. Hindi po ito guarantee ng breakout, pero ito ay malakas na signal na may totoong lakas na nabubuo sa ilalim ng ibabaw. Sa kripto, hindi po laging ang maingay ang siyang totoo. Minsan yung tahimik ang siyang may bit-bit na malaking galaw. At sa ngayon, si XRP ay hindi po siya sumisigaw, pero bumubulong ng malakas. Ayan, ang aktual pong sinabi rito ni X-Finance Bull ay while the rest of the market sleep, XRP quietly held the line. Wisdom Tree just called it XRP is the only major token showing a YTD gain in a sea of red. Yan, yung YTD is year-to-date gain. Yan, up by positive 4% despite the pullback. Something is happening with XRP, slow strength, fast noise, watch closely. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.